Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang bagong kabanata ng Spokes Hour. Ang pag-usapan po natin, abay, 10 kataong namatay dyan sa aksidente, at hindi aksidente, sa kapabayaan ng driver ng isang bus dyan sa Esitex at 2 taong namatay dyan naman doon sa inararo ng SUV sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Naku po, nakalakalungkot talaga itong dalawang pangyayaring ito, no? Unang-una, yung mga bus companies, no? Sila po yung mga tinatawag na public utility vehicles. Ibig sabihin, ang kanilang katungkulan ay manilbihan sa taong bayan. Hindi dapat na nagmamaneho ng pabaya at kinakailangan matupad yung kontrata ng transportasyon na yung bus company dalhin yung kanilang mga pasahero sa safe na mga pamamaraan doon sa kanilang patutunguhan. At syempre, dito naman sa nangyari sa NEA, nakakalungkot, no? Na talagang nakakahabag na ang isang ama na napakatagal na nagtatrabaho sa abroad para itaguyod ang pamilya niya dito sa Pilipinas, nakita pa niya na kung paano naararo at namatay ang kanyang 5 taong gulang na anak. Talaga nung nabalitaan ko po yan, talagang nahabag ako dahil lahat naman mga magulang talaga mahabag, no? Lalong-lalo na kung ang naging biktima nga ay isang 5 anyos na babae, no? Hindi ko na po ipapakita ang larawan ng bata kasi nga po nakakalungkot na marami sa ating mga netizens talagang parang sinasamantala yung sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ng bata. Nakakabag. Unahin po natin itong mag-ama, no? Kasi talagang parang ang tagal-tagal na nasa abroad ng ama at hinatid lang siya ng kanyang kaanak nga papunta dun sa airport, no? At para mag-say na kanilang bye-bye at inararo nga ng SUV na yan, no? Now, hindi pa po malinaw kung talagang nasa ilalim ng impluwensya ng droga itong driver ng SUV. Pero ang sabi naman ng driver, nagkamaling lang daw siya ng apak, no? At talagang inapakan niya ay yung accelerator instead na yung brake. Sa akin, siguro talagang merong kapabayaan dun sa panig ng driver kasi hindi naman mabilis po ang andar dyan sa parking lot ng NEA, no? So hindi ko maintindihan bakit sabi niya na medyo nataranta siya at instead of matapakan ng brake, natapakan ng gas, no? Ako naman po, napakatagal ko na nagda-drive, no? Sa akin po, malayo na mangyari na magkamali ka ng aapakan, lalong na kung hindi ka naman mabilis dahil ikaw ay nasa isang parking structure. At pagdating naman dun sa bus, syempre, ang tagal-tagal na nagtatrabaho rin ng bus driver na yan, hindi natin alam kung bakit hindi nag-iingat, no? At talagang wala pong saysay yung pagkamatay ng 10 at napakadami pang mga sugatan, no? Kung di ako nagkakamali, parang 31 daw yung mga nasugatan. At talagang dahilan na dapat talagang sa lalong mabilis na panahon, tanggalin yung prangkisa ng bus liner na yan. Now, ang mga tumugon naman po ay tama naman po ang mga kanilang mga ginawa. No? Una-una, itong si Transportation Secretary Vince Dizon ay talagang naghayag na lahat ng PUV drivers, kasama ng mga bus drivers at dapat pati mga jeepney drivers at mga tricycle drivers ay dapat kumuha ng mandatory drug tests. Yan po ay nagpapatunay na talagang kapag ikaw ay nasa impluwensya ng droga, wala ka mabuting gagawin. At ang akin lang naman, kung ang mga driver ng public utility vehicles ay ginagawa natin, minamandohan natin na magkaroon ng mandatory drug test, bakit hindi yung mga namumuno? Siguro talaga kinakailangan na magkaroon ng panukalang batas na lahat ng mga namumuno sa gobyerno, kasama ng presidente, magkaroon ng mandatory drug test. Kasi kita nyo, kapag talagang nasa impluwensya ng droga, bagamat hindi pa natin alam kung nasa impluwensya ng droga yung bus driver na yan at saka yung SUV driver na yan, talagang walang tamang gagawin. Kung ang ordinaryong driver pwedeng pumatay ng 10 at magkaroon ng pasahero na mayroong mga seryosong mga sugat na hanggang 31 at kita naman natin yung nangyari dun sa SUV nga, no, na nakapatay ng 2 tao kasama yung 5 taong gulang na babae, talagang alam natin na meron talagang public interest kung gagawin nating mandatory ang drug testing. Kasi nga, nakamamatay kung ikaw ay driver at ikaw ay nasa impluwensya ng droga. At kung ikaw naman ay presidente at ikaw ay nasa impluwensya ng droga, talaga namang pong kakaladkarin mo ang iyong bansa sa impyerno. So sa akin po, kung ordinaryong driver, may mandatory drug test, bakit hindi mga opisyalis ng gobyerno? Di ba po, ang nangyayari sa Pilipinas, parang katumbas na rin dun sa pagkamatay ng 10 at pagkasugat ng 31 at pagkamatay ng 2 mga kawawang mag-ina sa airport. Bakit? Unang-una, kalahati ng ating mga mamamayan nagugutom.
Hindi ba kasing lupit yan dun sa nangyari dun sa mga pasahero nung bus na yan at nung SUV, yung biktima ng SUV na yan? Pangalawa, kinakaladkad tayo sa kukunang gera na wala naman tayong kinalaman. Alam po natin na kapag talagang nagputukan at talagang ang Pilipinas ay gagamitin ng Amerika bilang base sa kanilang paglusob sa China, dyan sa Taiwan issue na yan, napakaraming Pilipino mamamatay. Ano pong pagkakaiba kapag ang presidente ay hindi nag-drug test at nasa impluensya ng cocaine at yun nga po, no, doon sa driver na nasa impluensya rin ng shabu na nagdanas o nagdulot ng 10 pagkamatayan at napakadaming sugatan. No? So, malinaw po na ang panawagan ni Vince Dizon hindi lang dapat sa mga drivers ng PUB. Ang panawagan po dapat ni Secretary Vince Dizon sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na sa presidente ng Pilipinas. Ano ba naman ang mawawala kung siya'y magpapa-hair follicle test? Sige, isipin nga natin. Kung siya'y napipikon doon sa sinasabi kong posibleng bangag siya, ang tanging pamamaraan naman para itigil na yan, yung kontrobersiya na yan, ay siya'y magpa-drug test. Bakit ayaw pa niya? Kaya tuloy, iniisip natin dahil sa evidence, no, meron tayong mga presumptions. Kapag ayaw at wala naman dahilan kung bakit ayaw, siguro gumagamit. Di ba yung driver ng bus? Ang dahilan din kaya daw hindi siya kumuha ng drug test, ayaw lang niya dahil may karapatan daw siya laban dyan sa drug testing na yan. Alam niyo po, mali yan. Kasi yung right against self-incrimination, yan ay pagbibigay ng impormasyon. Pero yung pagkuha ng dugo para malaman kung ikaw ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga, hindi po yan sakop ng right against self-incrimination kasi hindi naman yan pag-amin, hindi yan deklarasyon. Yan ay physical evidence ng pagkakalulong sa pinagbabawal na droga. Sa akin po, malinaw po ang leksyon nitong dalawang insidenteng ito, yung pag-araro ng bus at saka pag-araro ng SUV at saka yung pag-aksidente sa SCTEX. Hindi lang po mga tsuper ang dapat na mag-drug test. Isama na po ang presidente, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga governors dahil mas malaki pong responsable ng mga public officials at kapag sila ay nalululong sa pinagbabawal na droga, mas malaking danyos ang pwede nilang gawin sa ating lipunan. Gaya ng pagkagutom, gaya ng pagkamatay sa gera na wala tayong kinalaman, gaya dun sa walang solusyon sa patuloy na pataas na presyo ng bilihin, gaya nung pagkawala ng peace and order na dahilan kung bakit isa na tayo sa pinakadelikadong lugar sa buong daigdig, pinakapangit na airport, pinakamasamang ekonomiya. Yan po ang resulta ng pinagbabawal na droga kapag ang namumuno, lalong-lalo na pinakamataas sa namumuno, ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. So, Secretary Vince Dizon, salamat sa iyong panawagan na ang mga tsuper, kasama na po ang tsuper ng driver at siguro lahat ng driver sa Pilipinas ay dapat mapa-mandatory drug test. Ang alam ko naman, requirement po yan pag ikaw kukuha ng lisensya, di ba? Kumukuha tayo ng drug testing. Ang problema nga lang, sa ihi lang at madaling mapolsify yan. Dapat siguro po lahat mandatory hair follicle test at kung kinakailangan, tustusan na ng gobyerno kung mahal yan. Because after all, talaga namang kapag ikaw nasa impluensya ng cocaine o di naman kaya ng shabu, talagang mas malaking danyos ang pwede mong gawin sa lipunan. So, bahala na po. Miski magastos yan, para sa ikabubuti ng bayan po yan. Hindi ko hihinayangan ang kaba ng taong bayan na gagamitin para po masigurado na wala pong impluensya ng pinagbabawal ng droga ang ating mga opisyales, lalong-lalo na ang presidente.